habang nandito tayo sa sa bahay dahil ngayon lang sila lumabas. Ito ang salita ng Diyos tungkol sa Armageddon. So basahin natin sa Revelation 16 verse 16. Ito guys ay sinulat na talaga sa Diyos ang lahat ng pangyari dito sa mundo. Kung anong nakikita natin ngayon, lahat nakasulat sa Biblia. Talagang totoo ang sinasabi ng Panginoon. Kahit anong sasabihin natin sa mga opinion natin, pero magbasa tayo ng salita ng Panginoon sa Revelation 16 verse 16. Basahin natin guys kung ano ang sinasabi dito. Then the spirits brought the kings together in this place that in Hebrew is called Armageddon. Then the seventh angel poured out his bowl in the air. A loud voice came from the throne in the temple saying, "It's done." There were flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder, and terrible earthquake. There has never been such an earthquake since the creation of human beings. This was the worst earthquake of all. The great city was split into the three parts, and the cities of the countries were destroyed. God remembered great the Babylon and made her drink the wine from his cup and the wine of the furious eager. Kaya guys, ito yung sinasabi ng Panginoon. Pag ang Armageddon na, itapon sa Panginoon ang pito kapungot dinhi sa kalibutan. Ug moabot ang mga earthquake nga grabe ka kusog. Mo na atong tamilan guys nga ito na ang katapusan ng ating mundo. At may mga lightning, mga thunder na ipakita sa Panginoon dahil sa galit niya. Kaya ito na guys, umpisa pa lang to. Hindi to masabi natin nga ngayon na end of time na, umpisa pa lang. Pero kung may yung may mga earthquake na, lightning, thunder, yan na guys, ito na ang katapusan ng ating mundo. Babalik na ang ating Panginoong Jesus. Yung iba dyan, pag hindi kayo naniwala nga si Jesus ay isang bigatin sa ng Panginoon, ay nag-iisang anak na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon guys, marinig nyo pa ng mga salitang ito. Pero darating ang panahon, hahanapin ninyo to. At hindi na masilayan, wala na mga pastor, wala na lahat. At dito na naghahanap ka ng kakumpletuhan ng puso after Armageddon. Pero wala na. At wala ng Biblia. Dahil ang mga Biblia sa panahon na yan, susunugin na. Susunugin at yung mga Kristiyano papatayin. Yung mga Kristiyanong naiwan dito sa mundo pagdating ng rapture. Pagdating ng rapture, 100% may rapture talaga na mangyari. Dahil yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ito ang ating tandaan guys. Isa lang ang nakapagligtas natin. Kahit ano pang sabihin ninyo, kahit ano pang sasabihin ninyo na gagawa kayo ng mga paraan para magiging huli kung ano-ano pa yung pinaniwalaan. Pero ang sabi ng Panginoon, na siya lang ang ating Diyos na dapat nating kapaniwalaan. Si Jesus ang pinako sa cross. Dahil sa ating mga kasalanan na gawa at tinubos niya at binigay niya ang banal niyang dugo.
Ito ang tandaan natin, mga kapatid. Yung iba nagtatawanan, pinagmalaki yung mga relihiyon. Sa totoo, walang relihiyon makapagligtas sa atin. Individual ang kaligtasan, mga kapatid. Kung maniwala tayo sa salita ng Panginoon, ito lang ang makapagligtas natin. Wala nang iba. Kahit sabihin pa ninyo na kami ang totoo, pero ang salita ang nagpapatunay na ito ang totoo. Wala tayong dapat sabihin. Maliban lang sa salita ng Diyos, nandito nakasulat sa Biblia. Ito ang totoo. Walang ibang totoo kundi ang Diyos lang, si Jesucristo, na pinako sa ibabaw sa cross. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para magpakitang tao siya dito sa mundo. Para makilala natin ang Panginoon at ang purpose ng Panginoon. Nabayaran niya lahat ng ating mga kasalanan at ibigay niya yung banal niyang dugo. Hinugasan tayo sa kanyang dugo. Sa ating mga paniniwala, sa atong pagtuo na tinubos tayo ni Kristo at tinatanggap natin siya bilang Diyos sa ating mga puso. Kaya nakakalungkot na igsoon. Daming mga Kristohanon, daming nawawala sa Panginoon. Maraming nanglait sa salita ng Panginoon. Pero sabihin nila, kilala nila ang Diyos. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Maraming tumatawag sa Kanya, pero hindi niya kilala. Maraming nagsabi, Ginoo, Ginoo. Pero ang Diyos wala nakaila kanimo. Mao nang magbasa ta og Biblia, mga igsoon, kay ito lang talaga ang ating daan at katotohanan, ang salita ng Panginoon. Kaya minsan kung may time tayo, magbasa tayo ng salita ng Panginoon dahil malapit na siyang dumating. Baka isa tayong maiwan dito sa mundo at dito tayo maparusahan sa lahat ng mga sakuna. Kaya ngayon, guys, habang may panahon pa, tanggapin natin si Jesus bilang Diyos sa buhay natin. Tanggapin natin sa ating mga puso. Hirap tingnan ang sitwasyon. Kung tumingin ka lang sa ating paligid, hindi talaga yan nakakilabot, nakakalungkot, nakakatakot ang mga pangyayari. Pag hindi natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, tayo ay nagiging kawawa. Kaya tandaan natin, mahalin natin ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng kaligtasan sa ating buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, naparito siya sa mga masamang tao. Kung sa tingin mo, maigsoon, ikaw ay wala ka ng kasalanan, hindi ka na kailangan tumawag sa Diyos. Kung sa tingin mo lang. Pero ang sinabi ng Panginoon, walay perpektong tao, kundi siya lang ang isang perpekto. Kaya lahat tayo may kasalanan. Yan lang, mga kapatid, yung mga kunti kong share sa inyo. Mamahalin natin ang Panginoon at paniwalaan natin, sambahin natin.